Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mga panig ng mundo kayo naroroon. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lorma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipahayag na ang Espiritu Santo, ang nag-iisang Diyos, Ama, ang Alpha at Omega, na siyang may pag-aari ng buhay nating mga tao na siyang dapat nating sambahin sapagkat siya ang may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. At sa araw na to ang topic ko ay natural disaster, mga parusa at babala ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo na kilalanin ng Diyos sa ating katawan. Dapat natin siyang papurihan, sambahin at ibigin ng higit sa lahat sapagkat ang Panginoon, ang Espiritu Santo na nanan sa ating katawan ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos na may pag-aari ng buhay nating mga tao. At dapat na ang ating kilalanin na ating amang espiritual ay ang Espiritu Santo lang. Si Kristo ay ang bugtong na anak ng Espiritu Santo, ang Mesiya ng Espiritu Santo, na sinugo ng Espiritu Santo para magbinyag sa pangalan ng Espiritu Santo, para magpahayag ng katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo na naging mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo na mas inibig nila ang kanilang sarili at pera. Maraming mga bula ang propeta dito sa mundo ang naglalaban-laban na hindi nila hinihikayat ang mga tao na sambahin ang Espiritu Santo sa kanilang katawan dahil sila ay mga kampon din ng kadiliman. Walang makakalapit sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan lang ni Kristo, dahil kay Kristo mo lang tatanggapin ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan, at kay Kristo mo maunawaan ng Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siya ring isang Espiritu na nasa katawan ng mga tao ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Kristo. Ang mga natural disaster na nagaganap ngayon sa ating mundo ay parusa ng Espiritu Santo dahil marami ng mga taong tumalikod sa Kanya at lumalapastangan sa Kanya gawa ng kasalanan. Ang ating mundo ay pinarurusahan na ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ang Diyos Amang makapangyarihan, ay walang sino mang tao ang nakahihigit sa Kanya. Ang layunin at misyon ni Kristo ay hikayatin ang mga tao na magrepent na at huwag gumawa ng kasalanan. At sa aklat na ito, pinahayag ko ng Espiritu Santo ang Alpha at Omega, ang siyang Diyos Ama na may pag-aari ng buhay nating mga tao, ay ang siyang babalik para maghukom. Walang sino mang tao ang makakakita sa Espiritu Santo ng mata, pero kung paniniwalaan mo si Kristo at tatanggapin mo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo, na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, makikita mo ang katotohanan na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay ang Espiritu Santo, dahil ang katawan na walang Espiritu ay patay. Narito na tayo sa huling panahon. Ang mga nagaganap na mga kalamidad sa ating mundo ay gawa ng galit na ang Espiritu Santo sa mga tao. At siya ay babalik para lupigin ang kasalanan. Yung mga tao na magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, maliligtas ang kanilang kaluluwa. Pero yung mga tao na patuloy na gumagawa ng kasalanan at ng kasamaan laban sa Espiritu Santo, mamamatay ang kanilang katawan at kaluluwa gawa ng kasalanan na ginagawa nila sa Espiritu Santo. Sisingilin sila ng Espiritu Santo at ang kanilang kaluluwa ay matatapon sa impyerno. Hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kaya laking pagkasira at pagkawasak ng mga tao na lumalapastangan at kumakalaban sa Espiritu Santo. Dahil sa impyerno mapupunta ang kanilang kaluluwa. Ang mga nagaganap na kaguluhan dito sa ating mundo, ipinahayag ni Kristo na yan yung mga sign na malapit na ang pagdating ng Diyos. Honestly,
Si Kristo ay Espiritu at hindi mo na siya makikita ng mata dahil ang Espiritu ay Diyos. Katulad ni Kristo, ang Espiritu Santo ay Espiritu rin. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao ay ang totoong Diyos na buhay na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Ang Espiritu Santo ang lumikha ng langit at lupa at walang imposible sa Kanya. Kaya niyang lindulin at yanigin ang mundo. Kaya niyang magpadala ng mga bagyo para wasakin ang mga gusali na itinayo ng mga tao. Mahirap kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo dahil talagang dudurugin ka niya. Kaya ang naging misyon ng aklat na to ay para hikayatin rin ang mga tao na magsisi na at magbalik loob sa Espiritu Santo. Walang kaluluwa na makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama kung hindi ka magbabalik loob sa Espiritu Santo at hindi mo sasambahin ang Espiritu Santo sa puso mo na siyang iyong Diyos Ama na may gawa ng buhay mo. Ang mga kaluluwa na lumalapastangan sa Espiritu Santo ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Bilang na ang mga araw ni Satanas dahil babalik na ang Espiritu Santo para maghukom. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, layunin kong ibahagi sa inyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag ng katotohanan. Ang natural disaster, yung COVID-19, at kung ano-ano pa mga darating na sakuna sa ating mundo ay parusa ng Espiritu Santo sa mga tao. Kailangan na ng mga tao na magsisi, magrepent, tumalikod sa paggawa ng kasalanan at magbalik loob sa Espiritu Santo para itong ating mundo ay maging mapayapang muli. Dahil patatawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at malulupig ang kasalanan at itong ating mundo na puno ng kaguluhan ay babaguhin ng Espiritu Santo. Kaya hinihikayat ko ang lahat na maging gising na ang inyong diwa. Tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo inyong katawan para kung bawiin man ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa inyo, maging handa kayo at gising ang inyong diwa na ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama ang may hawak ng buhay niyo at hindi ang sarili niyo. Maraming mga tao ang mas umiibig sa pera at sa kanilang sarili na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ang ating mundo ngayon ay nababalot na ng kadiliman gawa ng kasalanan na ginawa ng tao sa Espiritu Santo. Ngayon, ang tinatanggap ng mga tao dito sa mundo, yung mga sakuna na nagaganap kung saan lugar, ay parusa ng Espiritu Santo. Galit na ang Espiritu Santo sa mga tao dahil nilalapastangan siya at kinakalaban siya ng mga tao. Pero walang sino mang tao ang makakatalo sa Espiritu Santo. Kailangan ng tao na magpakumbaba at magsisi at tanggapin ang katotohanan na ang Espiritu Santo ang kanilang Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!